Hindi ko alam kung dapat kong ikagalak o dapat kong pagpapatayin ng mga lalaking kanina pa nakatingin sa'yo. Amyos na sinabi ni Sheldon sa asawa habang kumakain sila sa bahiya sa 14th floor ng Intercon. Lumabi ang dalaga. And what about those women those eyes are eating my husband? I have my eyes for you only, sweetheart. Nabara bang interesado ako sa mga nakatingin sa akin? Why, Adonis will pale in comparison with you, darling. Banayad na natawa si Sheldon. Iniba ang usapan. Hindi mo ba namimiss ang buhay sa rancho? Huminga ng malalim si Nika. Siyempre, doon ako nagkaisip at lumaki. And I miss Nikki to. Pero mananatili ako sa tabi mo, Sheldon. Kahit pa sa ang dulo ng lupa mo gustong manatili. Sumandal si Sheldon at nag-isip. Maraming problema sa pabrika, sweetheart. Sa panahong ito, kung hindi lang gusto kong umuwi tayo sa Santo Cristo at asikasuhin ng rancho. I owe it to my mother, maliban pa sa inheritance yun ng magiging mga anak natin. We've been really busy this past few days. Napupuna ko yun. Ginagabi ka sa library. May nagsisikap na mawala sa akin ng pabrika. Noong una, binulabog ako ng health department gayong malinis ang can processing ng mga pagkain. Mas malinis kaysa sa ibang food company, comparatively speaking. Isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi talaga tayo makapagbakasyon sa honeymoon natin. Thanks a lot. Natatawang sagot ni Nika na hindi gaanong napon ang pagiging seryoso ng tinig ni Sheldon tungkol sa problema sa pabrika. Busy ka pa niyang lagay na yan ha, but you never allowed me a good night's sleep, darling. Nagsalubong ang mga kilay ni Sheldon in slight amusement. Do I detect some complaint from my wife who's lost much as mine? Of course not. Pinamulahan siya ng mukha pero alam niyang nanunukso ang asawa. Kaya lamang nagtataka ako kung saan ka pa kumukuha ng lakas, Sheldon. You can drive a man crazy, my sweet. At may palagay akong hindi ako makakatulog without making love with you first. Sabihin mo sa akin, iyan ilang taon mula ngayon. Natatawang sagot ni Nick. I would still lust for you, sweetheart. When I turned 64, he smiled devilishly. Sasagot sana ni Nika na may lumapit sa kanila. Hello, Sheldon. Hindi mo ba ako ipapakilala sa magandang binibining kasama mo? Sabay na lumingon ang dalawa. Hindi napunan ni Nika ang biglang pagtagis ng mukha ng asawa. Ang nakatayo sa giliran ng mesa ay isang matas at gwapong lalaki with a friendly smile on his lips. Ikaw pala, Jerome. Malamig na tugon ni Sheldon. I want you to meet my wife, Nika. Sweetheart, si Jerome Gascon, my stepbrother by marriage. Hello, Jerome. I am so pleased to meet you. Nakangiting bati ni Nika na naglitawan ng magkabilang dimple sa pisngi. Ang dami pa talaga na hindi alam tungkol sa pamilya ng asawa niya. At isipin ba nga hindi naman sa kadugo ng kapatid na si Sheldon ang lalaking ito. Wife, hindi makakaila sa tinig ni Jerome matinding pagkabigla. Subalit sandali lang ay muling ngumiti. Sa totoo pa lang nakalagay sa column ni Maureen. Ang buong akala ko ay gumagawa naman ng gimmick ang baklang iyon. Why wasn't I invited to the wedding? Si Nika ang sumagot. Oh, our wedding was so quiet and simple, Jerome. Wala talagang inimbita si Sheldon. Her voice apologetic. Jerome's family at dapat ay inimbita ng asawa. Blast you, Sheldon. Nakangiting sinabi ni Jerome. Why didn't you give this beautiful woman a grand wedding? Kung ang naunang nakakilala kay Nika, siya ang tatanghaling pinakamagandang bride sa dekadang ito. Pinamulahan ng pising si Nika sa flattering ganun. Paman ay hindi may kakalimang sisiyan. And she's really blushing. Bulalas ni Jerome na hindi na punang pagiging tahimik ni Sheldon o sadyang hindi pinapansin. Do they still produce girls who blush? Natawa si Nika. Maupo ka, Jerome, and join us. Sheldon. Nilingo ni Jerome si Sheldon. Sure. Sagot ni Sheldon na hindi magawang tutulan ng ginawang pag-aanyaya ng asawa. Order what you like. Sagot ko ang mga ito. Delayed blowout ko sa inyong dala. Now don't bother. Ani Sheldon na niningkit na ang mga mata. Nagsalubong ang mga kilay ni Nika sa nakita ang ekspresyon ng mukha ng asawa. Please, Sheldon, give me this honor. Nakikiusap ang tinig ni Jerome. Of course, si Nika nang sumang-ayon sa tinilingon ng asawa upang ihuwatig ang pumayag siya. Nagkibit ang mga balikat si Sheldon. Naupo ang lalaki sa kanang tagiliran ni Nika. Tinawag ang waiter at umorder ng isang shot ng brandy. How's your wife, Jerome? Tanong ni Sheldon na hindi naman interesadong talaga kundi gumagawa lang ng pag-uusapan na upang pagmato ng atensyon ni Jerome kay Nika. Nagkalambo ang mukha ng lalaki. Hindi natuloy ang kasal namin, Sheldon. Mukhang pareho tayo ng sinapit, brother. Pagkatapos ay ngumiti. Kaya heto at binata pa rin at nakapakapalad mo talaga para makilala mo isang tulad ni Nika. No wonder pinakasalan mo siya kagad sa sandaling panahon nagkakilala kayo. Kumikislap ang mga tatong tintigan si Nika. May panghinayang ngayon. Bolero ka talaga, Jerome. Pero hindi kami kailanman nagkakilala ni Sheldon. We've been engaged 18 years ago. Pagtutuwid niya.
18 years ago, bulalas ng lalaki. Pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawa. Natatawa ang kinuwento ni Nika ang pangyayari. At hindi ko masisi si Sheldon na pakasalan ka kaagad, Nika. I would have done the same thing without hesitation. Permit me to say, Sheldon, but your wife is ravishing in beauty. Nasa tono ito ang sinseridad na may kasamang panaginip. Thank you, Jerome. Matabang na sagot ni Sheldon. Tinitigan ng relo at pagkatapos ay si Nika. Let's go, sweetheart. Naghihintay ang mama na daanan natin sa parlor. Must you really go? Si Jerome sa dalawa. We're very sorry, Jerome. Pero baka nga pala nainip na ang mama. Pumasyal ka naman sa bahay. Anyaya ni Nika at tumayo na rin ang tumayo ang asawa. You bet I will. Matagal ko na rin hindi nakikita ang tita Erlinda. See you bet and I'm really glad I have to meet you, Nika. Nasa kotse na sila nang magtanong si Nika sa asawa. Bakit malamig ang pakikitungo mo kay Jerome? Did you notice? Sarkastismong sagot nito. Nakita kong hindi ka makahinga sa mga papuri niya sa'yo. Ngumiti ang dalaga. So you're just jealous. Yun ang inisip niya ang dahilan. Kaya malamig ang pakikitungo ni Sheldon kay Jerome. Hindi kumibo si Sheldon. Hinayaang iyon ang isipin ni Nika. Anyway, totoong nagsaselo siya. Among other things, inihilig ni Nika ang ulo sa balikat ni Sheldon. Hindi mo kailangan magselos. I was nice and friendly dahil ganun din siya. Isa pa kapamilya niyo yung tao. Bakit nga pala hindi mo siya imbintas noong kasal natin? He was out of the country at that time. Kailan ni Sheldon. Ngumiti si Nika. Nakatutuwang isipin na pareho kayong magagandang lalaki ni Jerome. Of course, sigit kang magandang lalaki sa kanya sa anumang paraan. Pero pareho kayong nawala ng bride. Those women must be really out of their minds. Hindi sinagot ni Sheldon at pinagpatuloy ang tahimik na pagdadrive. Hindi na rin nagtanong si Nika ng mapangsing wala na sa mood ang asawa. Siguro ay talagang nagselos ito ng gusto at nakadama siya ng kasiyahan doon. Sa loob ng sumunod na araw ay totoong naging abala si Sheldon sa pabrika. 2 malalaking job order mula sa kilalang kumpanya ng gatas ang nawala sa kanila. Isang bagong tayong kakompetensyang kumpanya ang sumulot at nagdive ng husto ng quotation. Naging malaking kawalan sa kumpanya ang nangyari. At sa loob ng sunod-sunod na araw ay nasa boardroom ito at nakikipag-meeting sa mga executive at director ng kumpanya. I'll handle marketing, Sheldon, kung papayag ka. Si Nika isang gabing umuwing pagod ang asawa. At anong gagawin mo sa marketing, Nika? Angel ito, hindi pa ako namumulubi. I can still provide for you. Huminga ng malalim si Nika. Alam kong pagod ka kaya nagagalit kang ganyan. Pero pwede ba makinig ka muna? Go and talk pero huwag mong sabihin sa akin magtatrabaho ka. Hinubad ito ang suot na Amerikana at hinahagi sa lunch. Mulchabonis, tukso niya. Sinisikap na gantihan ng ngiti ang iritasyon ng mukha ng asawa. But anyway, balik tayo sa sinasabi ko. Ang sabi mo ay kinakabahan kang mawala na naman sa inyo ang susunod na orders ng isang meat company to can their products. Sino ba ang kumakalaban sa kumpanya? Bago, hindi ko kilala. Hindi na sinabi sa asawang pinaiimbestigahan ito. We estimated this quotation why our previous customers are Lotus Spice ay nalaman kong halos break-even lang. Hindi ako makapaniwala at lalong hindi ko masabing gugamit sila ng lesser bridge ng tin plates para sa lata dahil istrikto ang daffodil nut doon. I'll handle sales and marketing, darling. Ulit ni Nika. Just this once, please. Nakikiusap ang tini niya. At pag hindi mo nagustuhan ang trabaho ko, then I'll go back of being plain housewife. Alam kong naiinip ka, Nika. Next time ay tuloy mo ang pag-aaral mo. Pansamantala ay sige pumapayag ako. But just this once, ginagawa ko lang ito upang magkaroon ka ng exposure at nang hindi ka mainip. Maring wika ni Sheldon. Thank you, darling. Hinawid niya ang mga braso sa leg ng asawa. Now are you too tired to join me in the shower? Ngumisi si Sheldon. Now, you're making sense. Nang sumunod ng mga araw ay magkasama ni Sir Linda at Nika sa mga lakad. Si Nika ay dumarating sa opisina upang kausapin lamang sandali si Sheldon at alamin kung aling kumpanyang may pending orders for food canning. 3 weeks later, ang pinangangambahang order na baka hindi matuloy ay tinanggap ng NF Canning. Si Nika mismo ang naglagay ng JO sa mesa ni Sheldon. I can't believe it. Nakangising bulalas ni Sheldon. Paano mo ginawa yun? Nagkibit ng mga balikat si Nika at ngumiti. Hindi ka pa ba naniniwalang I can win magic? Come on, sweetheart. Don't kill me with suspense. Simple, but of course sa tulong ng mama at ng mga kaibigan ng socialites. Inalam ko kung sino-sino ang mga taong involved sa placement ng orders ng mga customer ng FN Canning. I met with their wives and attended their afternoon parties and chit-chat. Befriended them sa parang hindi sila mag-iisip na may ulterior motives ako. Unsable politics here and there, plus the fact that they really wanted to know how you married me. They felt young again and romantic and all that. A little exaggerated romantic Cinderella story on my part, and presto, ayan ang order. Hindi pa rin makapaniwala si Sheldon at
At ang akala ko ba insecure ang mga babae sa'yo? They still do, I'm sure, pero hindi na mga bata ang mga ito. They're middle-aged women na mga asawa ng executives and they don't feel threatened na baka maakit ko ang mga asa-asawa nila dahil alam nilang ikaw ang asawa ko. And it's really very foolish of them to think that I would even look at their husband when you're so gorgeous that they even want to covet you. Nakangising sinabi niya. Nika Herrera, you're amazingly one of a kind. Mangha pa ring usal ni Sheldon. Her Nika is so young pero intelligente, using her wits and beauty to help him. Matagal na itong nare-realize and unique ang asawa. He just didn't know how unique she was. Now, do I get my job permanently? Sandaling natilihan si Sheldon. Pagkatapos ay uminig. Iyon ang una at huli mong sweet wife. But, you can continue to attend their tea parties. Mahilig dyan ang rich and famous. Nagtataka lang ako kung bakit hindi ganun ang mama. But to socialize, hindi para magtrabaho. No wife of mine is allowed to work on her living. Tama na ang ginawa mo. I'm sure their husband wouldn't dare to displease their wives by giving orders sa kompetensya ng kumpanya. Anyway, hindi naman sila ang personal na nakikinabang sa natitipid, kundi ang buong kumpanya mismo. Nahimigan ni Nika ang finality sa tingin ng asawa. Umugot silang malalim na paghingi at nagkibig